Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Palawan. Ito po ang kwento. Ako po si Matias at ang istoryang ibabahagi ko ay karanasan ko nung binata pa lamang ako sa aming probinsya, sa Nara, Palawan. Noong binata ako, hindi naman sa pagmamayabang, subalit matikas ako. At sabi nila magandang lalaki. At totoo namang marami ang nagkakagusto. Ngunit pihikan ako pagdating sa babae. Sa edad ko nung 23, ay wala pa akong matipuhan ni isa mang kababaryo ko. Madalas na nga akong tuksohin ng mga kababaihan sa aming lugar na isa raw akong bakla. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ako ganun. Hanggang sa isang araw, may isang pamilya ang lumipat sa aming baryo. At halos kapitbahay lang namin sila. Tahimik lamang sila. Kung hindi sa loob ng bahay, ay nasa loob lamang sila ng kanilang bakuran. Hanggang sa napansin ko ang isang napakagandang babae na sa tingin ko ay dalaga pa. Nabighani ako sa taglay niyang ganda. Ngayon lamang ako nakaramdam ng ganito sa aking sarili. Lihim ko siyang sinusundan hanggang sa paglalaban niya sa batis ay nakasunod ako. Isang gabing maalinsangan, lalabas sana ako ng bahay. Ngunit may napansin akong nakatayo sa labas ng aming bakuran. Isang babae. Nakasuot ito ng puti. At nakatingin sa bahay na parang may inaabangan dun. Kumunot ang noo ko sapagkat parang kilala ko siya. Siya nga yung magandang babae na palagi kong sinusundan. Ngunit, bakit siya naririto? Nakaramdam ako ng kaba. Baka nagalit siya sa akin at nalaman niyang palagi ko siyang sinusundan. Matagal siyang nakatayo doon nang matakpan ng ulap ang liwanag ng buwan at nawala na siya. Marahil ay umalis na dahil nawala ang liwanag at biglang dumilim. Kinabukasan, abala ako sa pagpapakain ng mga alaga kong manok nang mapansin kong sa akin nakatuon ang pansin ng kanilang buong mag-anak. Lumabas ako sa bakuran namin at tinungo ang bahay nila. Magtatanong ako. Baka kasi may kailangan sila at nahihiya lamang na magsabi. Muli silang bumalik sa ginagawa nang makita nilang papalapit ako. Tao po.
Tao po. Magandang umaga po. Bati ko sa kanila. Tumingin sila sa akin. Ngunit hindi naman nagsalita. Magandang umaga po. Baka po may kailangan po kayo. Naririyan lang po ako sa bahay ko. Ako po pala si Matias. Sabay turo ko sa aking bahay. Ibinibenta mo ba ang mga alaga mong manok? Nais ko sanang bumili. Biglang sagot sa akin ng may edad na lalaki na sa tingin ko ay tatay ng magandang babae na nakatingin din sa akin. Marami po akong alagang manok. Pero kung iilan lang naman po ang kailangan ninyo, ay ibibigay ko na po ng libre. Magiliw ko pang tugon. 3. Maikling tugon ng lalaki. Sige po. Pero mamayang hapon po o gabi, saka ko po maibibigay sapagkat mahirap po silang hulihin sa araw. Magalang kong saad. Sige. Seryosong sagot ulit ng lalaki sa akin. Pagkawika ay bumalik na ito sa ginagawa na pagsisibak ng gatong kung kaya't humakbang na ako pabalik sa bahay. Pagsapit ng hapon ay muli kong binudburan ng pagkain ng aking mga alagang manok upang mahuli ko ang mga ito. 4 ang hinuli ko upang dalhin sa kanila kahit 3 lamang ang sabi ng lalaki. Inihatid ko ito kaagad at hindi na pinabayaran sa kanila. Nagpasalamat ang lalaki sa akin at niyaya akong dun na maghapunan. Ngunit tumanggi ako. Napansin ko kasi ang kalat ng kanilang kusina at umaalingasaw ang amoy doon. Kaya tumanggi ako at nagpaalam ng umuwi. Nang sumapit ang gabi, pagkatapos kong kumain, ay bumaba ako ng bahay. Tumambay muna sa duyan upang magpaantok. Hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako. Naalimpungatan ako sa tahol ng aso. Kaya tumayo na ako para umakyat upang matulog. Ngunit hindi pa ako nakakaakyat ng hagdan ay napansin ko ang babaeng nakaputi sa labas ng bakuran ng aking bagong kapitbahay. Nakatingin ito sa buwan. Lalapitan ko na sana. Ngunit muling umalulong ang aso at nagbigay kilabot iyon sa akin. Kung kaya't mabilis na akong umakyat ng bahay. Sinilip ko sa bintana ang babae. Ngunit wala na siya sa kinatatayuan niya. Hindi ako matatakotin. Ngunit ng mga oras na yun, ay para akong sinisilaban sa takot nang makita ko ang babae sa harapan ng bahay namin. Nakita niya kaya ako kanina? Napalunok ako. Anong ginagawa nito sa harapan ng bahay? Hindi ako makatulog ng gabing yun. Kaya nang sumunod na gabi, ay nagpasama ako sa pinsan ko. Nang panahong iyon kasi, ay nasa kabilang ibayo sina nanay at tatay. Nakikisaka sa aming mga tiyahin at sa susunod na buwan pa ang uwi nila. Hindi ko sinabi sa pinsan kong si Ramon ang napapansin ko sa aming kapitbahay dahil ayokong matakot siya. Ngunit isa pala yung pagkakamali.
sapagkat hindi ko binigyan ng babala si Ramon. Kilala kasi itong matapang at walang kinatatakutan. Kungket siya ang niyaya ko sa bahay. Isang gabi ay narinig kong may nag-uusap sa labas ng bahay. Nang silipin ko, ay nakita ko si Ramon. Kausap yung magandang kapitbahay namin. Nakaupo sila sa duyan at masayang nagkakwentuhan. Lumipas ang mga araw at madalas ko silang nakikitang magkasama. Minsan ay sa kwarto sila nagkukulong. Isang buwan ang lumipas at hinayaan ko si Ramon. Hanggang siya na mismo ang naglahad sa akin na may relasyon sila ni Dana. Madalas na itong isama ni Ramon sa bahay at minsan ay halos hindi na umuwi si Dana. Naiinis ako kay Ramon pero hindi ako kumibo. Nang sumunod na araw, napansin ko na ang pananahimik ni Ramon. Para itong may problema. Kungket naglakas loob akong magtanong. Insan, nabuntis ko si Dana. Pahayag na ito sa akin. Hindi na ako nagulat sa sinabi ni Ramon dahil madalas silang magkasama. Problema ba yun? Eh di panagutan mo. Mungkahi ko sa kanya. Umiling si Ramon. Hindi ko siya mahal, Insan. Marami akong napapansin sa kanya na hindi ko gusto. Kakaibang iba niyang gawin. Basta kakaiba ang ikinikilos niya. Sabi ni Ramon na tila balisa. Ngayon ko lamang nakita si Ramon na ganun. Binuntis mo, tapos hindi mo pananagutan. Ilagot ka sa pamilya ni Dana. Mahinang sagot ko. Alam ko. Kaya nga, babalik na ako sa bahay. Balis ang saad ni Ramon. Wala itong sinayang na panahon. Agad nitong kinuha ang mga gamit at umalis na. Sa likod ng bahay ito dumaan upang hindi raw ito makita ng pamilya ni Dana. Nang sumapit ang hapon, ay dumating na ang mga magulang ko. Isang buwan mahigit silang namalagi sa Karatig Bayan upang may makain kami. Napansin din nila na meron na kaming kapitbahay. Unang kita pa lamang daw ni tatay ay may kakaiban siyang nararamdaman sa bago naming kapitbahay. Isa din kasing albularyo si tatay nung medyo bata pa siya. Napansin ko din na ang hindi pagpunta ni Dana sa bahay. Marahil ay naramdaman ng babae na wala na sa bahay si Ramon. Isang gabi ay nagkikwentuhan kami ni tatay nang may mapansin ako. Muli ay naroroon na naman si Dana at nakatunghay muli sa aming bahay. Lumabas ako. At maayos din naman kami nila Dana. Sasabihin ko sana sa kanya na wala na sa bahay si Ramon para hindi na ito magpabalik-balik pa sa amin. Dana, wala na rito si Ramon eh. Umalis na kaninang umaga. Naaawang turan ko. Nakita ko ang pagguhit ng lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit hindi niya
isinatinig yun. Hanggang kusa siyang humakbang paalis sa labas ng aming bakuran. Pag-akyat ko ng bahay, ay sinabi ko kay tatay ang mga nangyari nung wala pa sila ni nanay. Ang naging tugon sa akin ni tatay ay delikado daw si Ramon. Walang ano-ano'y nakarinig kami ng ingay ng mga pagaspas ng ibon na tila nagkakagulo. At hindi lamang isa, kung hindi maraming ibon. Nakita ko din na tila may nagwawala sa loob ng bahay ni Dana. Isang sigaw na masakit sa tenga pakinggan ang narinig namin ni tatay na nagmumula sa bahay ng mga ito. Sinabayan pa yun ng mga alulong ng aso na nakakapangilabot pa sa pandinig. Kinabukasan, nagbigay ako ng 3 manok upang dalhin kay Dana. Ako ang hihingi ng dispensa sa ginawa ni Ramon. Kaya kahit pa tumutol ang tatay ko, ay pumunta pa rin ako. Kaya walang nagawa si tatay kung di sinamahan ako. Pagkadating dun, ay isang matalim na tingin ang ipinukol nila sa amin. Bakit ganon, kaibigan? Naging masama ba kaming tao para gawin sa anak namin ito? May galit sa boses ng ama ni Dana. Narito kami sa inyong lugar. Hindi kami namerwisyo ng tao. At iginagalang namin kayo. Pero nilapastangan ng Ramon na iyon ang aking anak. Nagtiwala kami sa kanya. Ipinagkatiwala namin ang aming anak sa kanya. Mahabang salaysay ng ama ni Dana. Dama ko ang galit niya kay Ramon. Kaibigan, pasensya ka na. Hindi ko alam na gagawin ito ni Ramon. Ako nang humihingi sa inyo ng dispensa. Tanggapin niyo itong dala kong manok. Subalit hindi sila natinag. Hindi namin niya matatanggap. Pagtanggi ng ina ni Dana. Kapag tinanggap namin yan, ay para na rin kaming nakipag-areglo sa kasalanan ni Ramon sa anak ko. Dagdag pa nito. Kinabahan ako para sa pinsan kong si Ramon. Huwag kayong mag-alala. Kakausapin namin si Ramon. Sambit pa ni tatay. Dapat lang. Dahil kung hindi, ay huling araw na ito ni Ramon. Banta ng mga ito na lalong nagpakaba sa akin. Pagkatapos nun ay nagpaalam na kami. Bumaba ka agad ako sa bayan upang kausapin si Ramon. Ngunit pagkadating ko ron, ay nagmatigas si Ramon. Kung ikaw ang tatanungin ko, insan, kapag hindi mo ba mahal ang babae, pakakasalan mo? Tanong ni Ramon sa akin. Oo nga, insan. Naroon na tayo. Pero kung hindi mo mahal, bakit mo pinakialaman? Naiinis na sabi ko sa kanya. Lalaki lang ako, insan. At isa pa, siya naman ang nagpakita ng motibo sa akin. Madalas ko siyang nakikita sa labas ng bahay. Pagkadinig ko nun ay napabuntong hininga na lamang ako. Ganon din naman sa akin si Dana. Pero hindi ko binaba dahil sa takot. Insan,
galit sila sa'yo at nagbanta sila. Sabi ko. Ngunit matigas na umiling si Ramon. Di pumunta sila dito sa bayan. Para lamang silang lumusong sa Kumunoy. Bali walang sabi ni Ramon. Kung ganun, mag-ingat ka na lamang. Tanging nasabi ko na lamang kay Ramon. Pagkatapos ay agad akong nagpaalam para umalis. Sa labas ng bahay namin, ay nakita ko doon si Dana. At halatang ako ang inaantay. Humingi ako ng tawad sa kanya dahil hindi ko nakumbinsi si Ramon. Nakita ko ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Papatayin nila si Ramon. Mahinang sambit ni Dana. Naghahanda na sila. Papatayin nila si Ramon. Dagdag pa nito. Huwag na nilang ituloy ang gagawin nila. Mapapahamak lamang sila sa bayan. Babala ko kay Dana. Umiling ito. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng mga magulang ko. Mababangi sila. Papatay sila. Sambit ni Dana. At patakbo itong bumalik sa bahay nito. Umupo ako sa sala habang nakatingin sa bahay ng aking kapitbahay hanggang sa sumapit na ang gabi. Muli kong nasaksiyan ang paglipad ng mga ibon. Hindi ko alam pero hindi ako nakaramdam ng takot nun. Alam ko naman kasi na hindi nila ako gagalawin. Kinabukasan, isang balita ang yumanig sa akin. Natagpo ang patay si Ramon sa loob ng bahay nito. Natagpo ang walang laman loob. At tila ba galit na galit ang sinamang may gawa nito. Bigla akong napaisip at tumingin sa bahay ni Dana. Ngunit wala akong nakitang tao ron. Maya-maya ay isang grupo ng kalalakihan ang dumating at pumunta sa bahay ni Dana. Ngunit wala din silang nakitang tao dun. Wala na raw umanong tao. Hindi ko rin namalayan ang pag-alis ng pamilya ni Dana. Labis akong nalungkot sa pagkamatay ni Ramon. At ayon sa mga nakakita, ay isang malaking aso daw ang pumasok sa bahay ni Ramon at nilapa siya nito. Kung minsan ay gusto kong sisihin ang sarili ko, nga dapat una pa lamang ay binalaan ko na si Ramon. Pero hindi ko ginawa. 2 taon ang mabilis na lumipas. Pilit ko nang kinakalimutan ang nangyari. Ngunit hindi sinasadyang makita ako si Dana nung pumunta ako sa lugar ng tiyahin ko sa may Coron. Nagkagulatan pa kami. At napansin ko ang batang karga-karga niya. Hindi maipagkakailang anak ito ni Ramon dahil kamukhang kamukha niya ang bata. Ang sabi ni Dana, 1 taon nang patay ang mga magulang niya at sila na lang ng anak niya ang namumuhay. Nakaramdam ako ng awa para sa batang lalaki. Sabi ni Dana sa akin na pwede ko raw kunin ang bata sa kanya at ilayo.
Gusto daw niyang mamuhay ito ng normal. At hindi niya raw gagambalain at kukuhanin sa akin. Agad akong pumayag. Kinuha ko ang bata mula sa kanya. Nakiusap ako na huwag niya na sanang sundan ng bata upang gawin kagaya nila. Nangako naman si Dana, natutupad sa pangako. 25 taon ang nakalipas. Inalagaan ko si Roger at tinuring na parang tunay na anak. May sarili na rin siyang pamilya ngayon. At awa ng Diyos ay wala namang nangyayaring kakaiba sa kanya. Wala na akong balita rin kay Dana. At sana naman huwag na niyang guguluhin ang tahimik naming buhay. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel, maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin, napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Maraming salamat. Kumari din po, pwede pong paki-share po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out ang mga taga Vista Grande, Barangay Santa Cruz, Antipolo City, at sa Marcos family. Shoutout po from Boss Fernando Marcos. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jason Moslares. Shoutout po sa iyo, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Dalisay Concepcion. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang May Kokoro team. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss JB, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Kuya Gio ng Muntinlupa. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, dyan po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout sa mga taga Muntinlupa po dyan,
kay Boss Rolly, kay Boss Alan, kay Boss Ramil, kay SG Pampelo, Gomez, Reyes, at sa Cuerdo family from Albay. Shoutout po sa inyo dyan. Maraming salamat po. Happy listening to Villanes family, especially kay Lisa, Eric, Vani, Eddie, at kay Tandang Elena Villanes ng Bacolod from Boss Evans. Shoutout din po kay Boss Beshin 6045. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Marlon Perez, kay Tito Boy. Salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ruel Verano dyan po sa may Cebu. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Lola Cording ng Suha, San Teodoro, Oriental Mindoro. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Andy Galoso. Shoutout po. Shoutout din po sa tropang One Bottle. Mula po kay Boss Ryan Valenzuela. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Biloy Sevilla. Kay Boss Raul Manderegma. Kay Boss Rundi Espiritu. Boss Oliver Sotel. Boss Nonoy Panesan. Boss June Lloyd de Los Angeles. Boss Stephen Sevilla. Boss CJ Kalikot, kay Boss Reynante Escunya, kay Boss Sam Tayas, kay Boss Doc Cesar Eusebio. Shoutout po sa inyo dyan po sa may Blooming Treat, Dimasalang. Maraming salamat po sa pakikinig. Kay Boss Ryan Valenzuela, shoutout po sa iyo, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sol Luna. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pag-share po sa ating kwento. Salamat po, boss. At shoutout din po kay Boss Dipred. Boss, maraming salamat po. At kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Dipred. Dipred Mystery Files. Magaganda po ang kwento ni Boss Dipred. May time po kayo, bisita lang po sa channel po niya. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Marlon Paro. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Boss, shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa Marcos family dyan po sa may Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Fernando. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Roel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Roel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abiliar, may time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout.
Boss Nonoyski, shoutout sa'yo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olaiwa, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita ng channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa boss. May time po kayo, bisita ng channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Ploxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyo, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M. Slack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J. Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camelo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Sword, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wences 66, shoutout po. Boss John Reina Zakati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carrillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. So, naibigan po din yung ating kwento. Pakihit lang po, like mo at pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.